Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binalatan mga kababayan ni Yossi Castro si Sara Duterte sa press briefing niya ngayon, mga kababayan, in relation dun sa mga pinagsasabi ni Sara sa interview. Una mga kababayan, yung banat ni Sara Duterte kay Yossi Castro na si Yossi Castro, isang kahihiyan sa ating bansa. Buiniltan po niya, no? Winildan po ni Yossi Castro tulad ng ating sinabi. Ang kaiyan nga niya, yung mga pinagagawa niya. Yung bantaan niya yung ating Pangulo, yun ang kaiyan. Ayan po. Sabi ni Yossi Castro kay Sara Duterte, mas nakakaiyang naging anak ng most corrupt. Yung mambogbogan niya ng sheriff, yun ang nakakaya. Galit kasi si Sara Duterte mga kababayan. Sinupalpal kasi si Sara sa pagpapakalat ng fake news. Tinawag na fake news peddler ni Yossi Castro si Sara Duterte. Yun man talaga po. Di ba? Mga kababayan, matindi yung birada ni Yossi Castro. Kaya natitrigger masyado si Sara Duterte at mga DDS influencers. Binanatan pa, mga kababayan, yung mga insinuations ni Sara Duterte kay Yossi Castro at sa ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pag-celebrate bukas ng Valentine's Day. Ang message ni Sara Duterte, sana niya magkatuluyan sila. Sabi ko sa inyo, ganon ka-distorted ng pag-iisip ni Sara. Ganon kadumi. Yan pag-iisip ni Sara po na nag-insinuate na magkatuluyan yung ating Pangulo at si Yossi Castro. Palibasa, gawain ng tatay niya. Proud na dalawang asawa at si Pulong, pinagmamalaki na ang mga babae ng kanyang tatay, 13 yata yon. Sabi ko sa inyo, yung mga gawain nilang masasama, binibigay nila sa ibang tao. At nagbibigay ng insinuation, sana niya magkatuluyan kayo. Pakinggan natin yung reaction ni Yossi Castro mga kababayan kanina. Naitanong, ito po yung report ng RTVM, Malacanang, Radio Television Malacanang. Yusek, good afternoon po. Yusek, hindi ko alam kung napanood niyo po yung bahagi nung sinabi ni VP Sara na nagbigay siya ng mensahe patungkol sa Valentine's Day sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. Reaction po ninyo at meron po ba kayo Valentine message din sa kanya? Po yan. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanya sinabi sa lengguwahe na Tagalog. So napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako din po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga propagandista, isang hiling, maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news,
not immorality. Don't be a Chucky. Binalatan mga kababayan ni Yossi Castro. Don't be a Chucky niya. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan. Ano pang mapupulot nating mabuting loob kay Sara Duterte na napakasama ang kanyang kaloob-looban? Di ba lagi kong sinasabi sa inyo mga kababayan, ang lumalabas sa bibig galing sa puso. Pagbulok, ang lumalabas sa lahat kabulukan ang lumalabas sa iyong bibig, tulad ni Sara Duterte. Ang ibig sabihin niya, bulok kasi po ang kaloob-looban niya. Yung kanyang puso, bulok. Yan po. Sabi sa Bible. The Bible verse is stating that what comes out of the mouth is from the heart, is from Matthew 15, verse 18, which says, "But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and this defile them." Ayan. Paliwanag ng ating Panginoong Hesukristo that internal thoughts anya in character, not external rituals or food, determine a person's spiritual purity. Sa Matthew 15:18 to 19, sabi diyan, "For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander." Di ba napakalinaw mga kababayan? Tingnan natin sa Tagalog, mas maintindihan ng marami kung sa Tagalog natin basahin. Ayan o. Matthew 15:18 to 20. "Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan," tulad ng kaisipan ni Sara, "pagpatay, pangangalunya." Asa pa kayo kung bakit gano'n ang ugali ng mga Duterte? Kung bakit nagawa ni Sara na magbanta? Kung bakit si Digong na kaso ng crimes against humanity? Ganon kaitim ang kanilang mga puso. Kung bakit si Digong maraming asawa? Immorality, galing yon lahat sa kanyang puso. Pakikiapid, pangangalunya. Yan o. Mga kaisipang masasama. Pagpatay, pangangalunya. Yung pangangabit ang ibig sabihin nito. Pakikiapid, pagnanakaw. Ganyan dami pong sabit sa korupsyon. Galing po yon sa maitim na budhi. Maitim ang masama ang kanilang puso, mga kababayan. Pagiging saksi para sa kasinungalingan. Asa pa kayo kung bakit queen ng fake news po? King and queen ng fake news yung mga Duterte. Galing yun lahat sa masamang puso nila. Yung magsinungaling, mga kababayan, normal na sa kanila. Sabi ni Cayetano mismo, ang sinungaling niya ay kapatid ng magnanakaw. Wala pa niyang magnanakaw na hindi sinungaling. Sabi ni Cayetano. Ito, sabi ni Cayetano, wala pong magnanakaw na hindi sinungaling. Kaya nga ang kapatid ng magnanakaw ay sinungaling. Bakit? kasama niya mga sinungaling. Ang idol niya, mga sinungaling. Madaling sabi, di magnanakaw. Confirm. Di ba? Mga kababayan. So, nagtaka pa kayo kung bakit nalunok yung confidential funds in 11 days. At lahat kasinungalingan ang pinapakalat nila para mapagtakpan yung kanilang mga ginawa. Lumabas yung mga chichiriya. Ngayon binabaliktad nila si Yossi Castro, mga kababayan. Binabanatan, kahihiyan daw si Yossi Castro, sabi ni, sa buong mundo, kahihiyan sa ating bansa. Ibaliktad Sabi ni Yossi Castro, kayo yung kahihiyan. Ituloy natin ito. Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay. So nagets na ninyo. Kaya marumi ang kaisipan ni Sara. Nagbibigay ng malisya. Yun ang kanyang mga insinuations, mga kababayan. Binakbakan ngayon ni Yossi Castro.
Sabi ni Yossi Castro, maaari ba ninyong turuan na niya? Yang si Sara Duterte? Communications at mga propagandista, isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. May 14 question po mula kay Helen Flores. Para sa inyo daw po, what is love? Wow. Love is my own Chucky. Husband ko, name niya ay Chuck. Yan na. Like sa iyo, sa Claire. Nako, paano kung surprise po yan kay First Lady? I-announce na natin. Hayaan po natin na maging private ang kanilang pagse-celebrate ng Valentine's Day. May pahabol po si Gilbert Perez, DWIZ. Tungkol sa Valentine's Day, Opo, kung saan po kayo magba-Valentine's? Kasi sinagot niya, yung kay Pangulo dapat itatanong ko. susundan mo ako. Actually, sa bahay lang. Sabi ng asawa ko, although, sabi nga natin, every day should be a Valentine's Day. Walang araw-araw dyan. Every day dapat magkasama kayo. Ayun, mga kababayan, ituloy natin yung press briefing ni Yossi Castro doon pa sa ibang issue involving Sara Duterte. Sa sasabi nito na wala ng future dito sa ating bansa, tinanong siya tungkol sa eleksyon. Yan o. Sabi ni Sara, dito niya sa ating bansa, lubog na tayo sa basura, sa baha, sa korupsyon. Sagutin mo muna ang kinainbultuhan mo, kinasangkutan mong korupsyon. Di ba po mga kababayan, before ka na magsabi ng kung ano-ano, sagutin mo muna kung saan napunta yung 612 million na confidential funds. Di ba po? Na ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, kahit sa korupsyon. Lubog na tayo, walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno. Kaduda-duda Siya hindi man nagtatrabaho po. Ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Yan, kung hindi ka ma-impeach. O ngayon, pakinggan natin mga kababayan yung sagot dito ni Yossi Castro. Ito yung tanong mga kababayan sa kanya. Galing po sa naging interview ni Vice President Sara Duterte. She recently expressed concerns about the state of our country. Ang sabi niya po when she was asked about her plans for 2028, hindi niya direktong masagot yon because meron pa daw bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028. Lubog tayo sa basura, sa korupsyon, lubog tayo, walang maipagmamalaking big development at baka magising na lang daw po isang araw na walang maayos na gobyerno at magulong bayan. Ano po ang pananaw ng palasyo dito sa ganitong klaseng assessment from the Vice President? Unang-una, masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte, showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the President in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Another question.
Follow-up lang po. In response naman to your statement sa kanya noon nung tinanong po siya, tinanong po kayo about yung claim niya po about the senators. At the end of your statement, you said just tell it to the Marines. Ang sabi po ni Vice President Duterte that your earlier, yung statement niyo po ay hindi na dapat pinapakinggan at pinapansin dahil daw po buong mundo nakikinig sa statement niyo at nagdadala raw po kayo ng kahihiyan. Una-una, meron ka pala, hindi ko pala nasagot yung sumunod mong tanong kung meron pa bang bansa, right? Meron pa ba tayong bayan sa 2028? Yun muna yung unahin natin. Ang kanyang sabi ay malamang wala nang maging bansa or Pilipinas sa 2028. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa, kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulo Duterte, na maaari tayo or gawin tayong probinsya na isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Patungkol tun sa nakakahiya po, unang-una po, ang pagsasalita or pagsasabi ng katotohanan na siya ay nagiging source ng fake news, yan po ay katotohanan. Marami na po tayong beses na nagsabi na siya ang source ng fake news. At nandyan po, ulitin po natin para malaman po nating kababayan. Nandyan po yung kinuwento niya about sa altered police blotter ng Beverly Hills na pinost pa, most probably ng kanyang kaalyado, na si Mr. Bobby Tiglao. Nandyan din po ang mga AI-generated videos na napasinungalingan na at yan ay galing sa kanyang mga kaalyado, usually nanggagaling pa sa mga maisog. So hindi po nakakahiyang magsabi ng katotohanan. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin at handang magpapatay ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Bawal po yan sa batas. At ang nakakahiya din po ay gumamit ng mga fake na AFP certificate para sa Youth Summit para palabasin na yung 15 million na mula sa Confi Funds ng DepEd sa pangunguna ni VP Sara ay ginamit di umano sa Youth Summit na pinasinungalingan po mismo ng AFP. At gumamit pa ng abogado sa katauhan ni Attorney Michael Powa para mapagtakpan ang paggastos sa 15 million confidential funds. Yan po ang nakakaya. At ang isa pa po, sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally, ay mas nakakaya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news. At nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. Kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow-up question mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi ma'am. Regarding din po dun sa sinabi ni VP Sara sa isang interview, ang sabi niya ay kung magkakaroon pa raw ba ng eleksyon sa 2028 kasi kaduda-duda daw po yung galawan ng administrasyon ngayon, mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi, may mangyayari bang eleksyon o wala na? Thank you po. Yan pa, yung mga ganyang klaseng pananalita, manggagaling mismo sa Vice Presidente, alam naman niya po kung ano ang sinasabi ng batas. Abogado siya. Sana ginagamit naman po niya ang kanyang pananaw, hindi lamang sa paninira, hindi lamang sa paggawa ng intriga. Well, anyway, batid natin na ang sarili niyang ama mismo ay magaling gumawa ng intriga. Baka ganun po ang naging pananaw niya rin sa buhay. Di ba, mga kababayan? Durog na durog siya, no? Durog na durog si Sara Duterte kay Yusek Castro. Talagang binalatan po. Deserve niya ang ganong mga sagot mula po kay Yusek Castro. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new
2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito mga kababayan sa mga cancer patients tulad po nitong si Yoletan, isang ovarian cancer survivor. Sabi po niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic po siya, immune system booster, trusted by survivors. Ganon din po si Maritone Fernandez. For inquiries, dumiritso na lang po kayo sa aking anak, Riz Maravillas, for your inquiries and orders. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiritso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Nakabase po siya sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Sa mga mahilig din po magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.